Mayor Jing Kabir, palapakan po natin siya. Alam po ninyo, gabi ay napaka-hectic po talaga ng schedule ng ating brother Senator Manny at ang kanyang team. In fact, pagkatapos po nito ay gabiyahe pa siya patungo sa Visayas naman. From here ay magbabiyahe pa siya. Pero ito ay unang pinlano ng M610 kasama po si Bishop Ed na sana ay imbitahan natin ang Bulacan at saka yung Tarlac, buong Pampanga at ilang parts pa ng Bataan. So ang goal natin sana ay mga 3,000 pastors. Subalit ang hirap po humanap ng lugar dito sa Pampanga. Bukod sa hindi available, yung iba naman ay napakamahal. At alam po naman natin ang ating brother Senator Manny, bagamat dinala na siya ng Panginoon sa mga rurok ng tagumpay, ay napakasimpleng tao po. Siya ay nagpunta na sa pinakamahihirap na lugar, nagsalita na sa mga indigenous people. In fact, nandito po yung mga pastor ng Torah, ang ating mga kababayan, na mga nasa Aita. Palakpakan po natin sila. Hindi po sila nahihiya. Ito pong mga katutubo, ito ang ating mga ninuno at talagang may-ari ng Pilipinas. Palakpakan po ulit natin sila. At dahil nga po sa napaka-hectic na schedule, na sunod-sunod itong dalawang araw, ang sabi ko kahapon ay kagabi, halos alas 10:30 na, ay parang nagmumuni yata. Matutuloy ba o hindi? Matutuloy ba o hindi? Finally, at 11:30, kausap ko po si Bishop Ed at si Bishop Tilo. Nasabi natin, ituloy natin ito. Humanap po tayo na isang lugar na kaya yung 500 pastors. At salamat naman sa Pora, nagbukas ng Pora. God bless Pora! Amen? Galing ko si Senator Manny dito kahapon. Subalit siya ay nagbigay pa rin ng panahon upang pumunta dito upang makasama ang Pampanga Pastors Movement. Palakpakan natin ang Pampanga Pastors Movement at ang Pora Ministerial Fellowship na nag-uus sa atin. Palakpakan po natin itong praise and worship team. Galing po sa simbahan nila yan. Dinakot nila dito para sa isang oras. Dalawang awitan lamang. Ang hina naman ng palakpak dito. Yung mga barangay
security ng mga pastor, lalo na ng ating brother Senator Manny Pacquiao at ganoon din si Sister Jinky. So salamat po sa mga pulis, sa mga barangay tanod, dito po sa bayan ng Porac na winelcome po tayo. At purihin ng Panginoon sapagkat ito po ay isang family gathering. Amen po? Sabihin mo sa katabi mo, you and I, we belong to the family of Jesus Christ. Amen. Amen. At salamat sa Panginoon. Isipin niyo naman mga kapatid, kung ang susunod na First Lady ng Pilipinas ay ganito kaganda. Baka hindi pa may nagpala. At isang worship leader! Ano naman ba yan? Tama. Ang First Lady ay worship leader at singer. Nabanggit ko na rin po, Senator, yung isang anak ninyo gusto yata maging pastora. Alam mo natin, kanina, sinabi na, at yun ay isang ang dahilan nun, merong mga magulang na tunay na nagmamahal sa Panginoon. Nag-train sila ng anak, yung pamilya naglilingkod sa Panginoon. Itong pamilyang ito, umikot na sa iba't ibang bayan para mag-umpisa ng mga simbahan. Church planting evangelist po ito. Hindi ko na po papatapakan sapagkat kung kukunin ko yung aking notes, 12 pages po. 12 pages para i-explain lang yung mga accomplishment ng ating kapatid sa Panginoon na Brother Senator Manny Pacquiao. Pero simpleng introduction lang, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Senator Manny Pacquiao. Pwede na po tayo umupo. Salamat po. Unang-una, gusto kong pasalamatan natin ang ating Panginoon sa binigay na magandang panahon at binigyan tayo ng malakas na pangatawan at iligtas tayo sa kapahamakan. At sa pagkakataong ito na nandito tayo ngayong gabi, nagtipon-tipon para mapakinggan ang kanyang mga salita. Hindi po ito aksidente. Ito ay plano ng Panginoon na tayo ay makarinig sa kanyang mga salita ngayon. Una-una, brothers and sisters, nais ko lang po mag-share sa inyo ng maikli. And then, sabi ni Bishop Noel, na mag-share ako and then magsabi ako dun sa mga plano ko sa ating bansa. Pero unahin muna natin yung sharing ng Word of God. Amen. Kaya, ang topic natin ngayong gabi, yung sinasabi natin the goat in the sheep. Alam nyo, parang nagkakasama sila the goat in the sheep. Pero there's so many Christians are not different to the other denomination. Christians in a name, but not, we cannot see the fruits of their lives. Yun po ang magiging sharing ko sa inyo ngayong gabi. Yan po ang conviction ng Holy Spirit sa akin na may share sa inyo galing po sa Panginoon. Amen! Sino naniniwala dito na may Panginoon? Kung di naman taas
pag-asa. Taas ang kamay, sino naniniwala na may Panginoon? Okay. Naniniwala tayo na may Panginoon? Yes, of course. But in James 2 verse 19 and 20, it says, you believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder. So kung titignan mo, we believe that there is one God. Good. Mabuti yan. Pero alalahanin natin, even the demons believe that and shudder. Nanginginig pa siya. So tayo, nanginginig ba tayo? Hindi, no. Hindi nga tayo nanginginig, gumagawa tayo ng kasalanan. Gumagawa tayo ng kasalanan sa Panginoon. So brothers and sisters, ang Matthew 7 verse 21, 22, 23, yan. Anong sabi na? Ang popular version eh. Diba? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. Kung titignan natin, brothers and sisters, yung sinasabi doon that everyone who says to me, Lord, Lord, will enter to the kingdom of heaven. Hindi lahat. Hindi lahat nagsasabi na Christian ako ay ligtas. Hindi lahat nagsasabi na naniniwala ako sa Panginoon ay ligtas. Ang sinasabi, maliwanag, klaro ang sinabi ng ating Panginoon. Hindi lahat. But ano sabi niya? But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Hindi niya sinabi, but only the one who say. Hindi yun. Hindi sinabi na, only the one who say. Hindi sinabi, no. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Meaning to say, ginagawa natin, sinusunod natin. Kaso lang, in my experience, brothers and sisters, sinasabi lang, maraming sinasabi lang ng Christian, but not in work. Amen? Kaya po sabi doon sa verse 22, sabi doon, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Can you imagine? Can you imagine? Can you imagine? Okay, we as believers, we as brothers and sisters, okay, can you perform one of those? Three examples. Makakakast out ka ba ng demons? Makakapag-perform ka ba ng miracles? Kaya, ang ibig sabihin doon, brothers and sisters, mga baby pa tayo Christian, baby pa tayo. Because sometimes, being a Christian, parang, oh, I'm a strong Christian, like that. No, there are so many things na kailangan pa nating malaman about the secret of the kingdom of God. Amen? Grabe, no? Ang ginawa example ni Jesus Christ, yung mga believers, yung mga followers niya, Lord, Lord, drive out demons in your name, and in your name perform many miracles. Bakit hindi kami ligtas? Sabi nung nga, bakit hindi kami ligtas? Eh, nakapag-cast kami ng demons, nakapag-perform kami ng miracles by your name. Tapos, hindi kami ligtas. Ang 23, sabi ni Jesus Christ, then Jesus told them, I don't know you, away from me, you evildoers. Amen. So, brothers and sisters, I just want to let you know, do not assume that you are good enough to go to heaven. Never assume that you are good enough to go to heaven. Because the greatest hindrance
for a person to be saved is to assume that they are good enough to go to heaven. Yung tinatawag nating self-righteous. Kasi pag self-righteous ka, you're thinking yourself that you are higher than others. You are righteous than others. Ganun lang yung pagkaroon, mag-iisip eh. Mas righteous ako dyan. Mas mabuti ang tao ko dyan. Ganun po yun ang self-righteous. Which is very dangerous po yan sa panahon po yun. Napakadelikado po yung magiging self-righteous ka. Because hindi mo na kailangan mo, wala ka na eh. Wala ka na confession, hindi ka na kailangan mo repent kasi righteous ka na eh. Sinasabi mo righteous. Amen? Ay, parang amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Brothers and sisters, pasensya na kayo kung medyo upindit yung topic natin ngayon ba na all of us is for us. Amen? Amen? As long as ang Panginoon natin mag-glorify, yan ang importante. Amen? Kaya brothers and sisters, ito, pag may nakikita ako, naririnig ako, talagang nalulungkot po ako. Kasi pag may narinig ko, pastor, bishop, evangelist, Bible believers, pag may narinig ako sa bibig nila na sinasabi, medyo masama ang loob ko eh. Sumama ang loob ko. Nagtatampo ako. Parang, Lord, strengthen him, Lord. Hindi papasok din kasi ang body of believers may patience. Ang pasensya hanggang kamatayan. Makinig ka, ang pasensya hanggang kamatayan. If you really committed your life to Jesus, to God, even Jesus Christ, namatay na siya, pero hindi niya sinabi, Lord, iganti mo ako. Sumama ang loob ko sa kanila. Dinuraan, sinisilipa, binugbog, pero hindi niya sinabi, Lord, sumama ang loob ko sa kanila. No. Since we surrendered already our life to Jesus, then ang pasensya natin hanggang kamatayan. Yan, ang pasensya natin hanggang kamatayan. Hindi tayo pwede na. Ay, sama loob ko eh. Brothers and sisters, we are still infant. Sad, alam mo kasi ako kasi nasasad ako. Minsan gusto ko magtampo minsan, gusto ko magtampo minsan, gusto ko mag-isip, pero ayaw ko, Lord, patawarin ako ng Panginoon kasi ayaw kong bigyan ang devil ng foothold ba, ng buwang para makapasok siya sa puso ko. Sinisikaw ko na ang devil huwag makapasok sa puso ko na sabihin, ay, nagtatampo ako doon, masama ang loob ko doon sa kanya. Hindi ganoon. Nagagalit tayo. As pali pero nagagalit tayo doon sa mga masamang gawin. Pero to put grievance against someone, that's another story. Ang mali po yan. Tayo, Christian, nagagalit tayo. Nagagalit tayo sa mga masamang gawain at sa mga ano. Okay na po yan, nagagalit tayo kasi gusto natin ang katotohanan. Pero yung mga ganyang sitwasyon, hindi na-overlook natin. Hindi natin nakikita na we are committing sin against God. Tama ka, pagdating ng panahon, sabihin natin, uy, ligtas ako, pero ang sitwasyon ko pala, ikaw pala ay good in the ship. Eh, alam niyo naman kung saan nilagay yung, saan papunta yung ko? Di ba ihuhulog doon sa burning sulfur? Lake of fire? Pero yung mga ship, tayo ay believe na mga ship ang nandito. Amen. Hallelujah. 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 So brothers and sisters, kailangan na i-meditate natin
natin yung words of God. Di ba? Amen? And sabi ng John 8 verse 47, whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Masakit itong sinabi ni Jesus, di ba? Kaya hindi tayo nakikinig, hindi tayo sumusunod. Dahil we are not still belong to God. Amen. Napakaganda po ng talaga. Pero hindi po kasi may time lang po ako eh. Hindi ko po masyadong napaan. Pero maganda po yung the good in the shade kasi na-overlook natin yan. And yan po ay the greatest hindrance po yan. Being a Christian, not to assume that we are good enough to go to heaven. Make sure, as a Christian, make sure that your daily activity, I will say it again, make sure that your daily activity should come from your new identity. What is your new identity? Identity of Jesus. Amen. Remember, Christian brothers and sisters, wherever you go, kahit saan ka man mapunta, alalahanin mo palagi na malaki na kasulat dito sa harapan mo, Jesus is the name of the Lord. Kahit saan tayo mapunta. Yun po, being a Christian, we must be very careful to act something, to do something, to say something. Kasi po, we are accountable before God. Amen. Hallelujah, hallelujah. That's why, brothers and sisters, what we need to do, back to basic, sabi ni Jesus Christ, man, it is written, man shall not live by bread alone, but with every word that comes from the mouth of God. Amen. Amen. Because the word of God is our shield, our armor, so that when the day of evil comes in our lives, we can stand the ground firm and strong. Amen. Yun po ang kailangan natin. Magbasa tayo palagi ng Bible para benefit natin lumakas ang ating spiritual body. Not only as physical body, kumakain tayo 3 times a day. 3 times a day tayo kumakain, di ba? May merienda pa kami minsan, may merienda pa. Pero ang pagbabasa ng Bible, 3 times a day ba? 3 times a day ba, di ba? Hindi. Baka mahirapan ba lang kahit isang bisis isang araw eh. Pero ang habit kasi namin, in example nga kasi kami mga asawa, talagang day and night kami nagbabasa ng Bible, and then memorizing scripture, memorizing the verse, gano'n. Yun po kami namin. Kasi, alam niyo po, kung hindi po ako rooted with the Word of God, hindi po ako nagbabasa ng Bible, sa totoo lang, matagal na ako nag-backslide, matagal na ako natumbak. Bakit? Kasi there's so many distraction, temptation, talagang trial sa buhay. People are trying to pull me down. But I know God, our God, my God will fight for me. Kaya hindi ko sila kailangan suklian o sagutin, awayan. No? Hindi kailangan. Magagalit tayo kung sa mga masamang gawain, magagalit tayo. Pero yung personal mo, na mag-aaway ka, dahil gaganti ka, masama po yan. Sabi ng Panginoon, He is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Amen. Hallelujah. So yun po, kailangan natin gawin. May time limit po eh. Kasi, okay lang. Hallelujah. Okay. Brothers and sisters, sabi nun, it is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Bakit sinabi ni Jesus, it is written? Because it's already written in the Old Testament, in Deuteronomy 8 verse 3, na nakasulat na ang tao hindi lamang nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay. Kundi nabubuhay tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na nanggagaling sa kanyang bibig.
Bakit sinabi ni Jesus Christ yun? Bakit sinabi ni Jesus Christ yun? Bakit na sinasabi yun? Because we are sinner. We are dead spiritually. We are dead spiritually. Kaya sabi niya, tatlo kasi para maintindihan ninyo, ang body natin, body, soul, and spirit. Okay, body. Pag kumakain tayo, 3 times a day, ito yan po, physical body. Okay, physical body, para malaman din natin. Pero itong spiritual body, ito yung sinasabi ni Jesus Christ na we are dead. That's why kailangan i-feed natin to para buhay, para strong. So that when the day of evil comes in your life, dumating yung mga trials, pagsubok sa buhay mo, hindi ka basta-basta mag-backslide, hindi ka basta-basta matumba, kasi you are strongly spiritually. Amen? Kaya yung sabi niya, kasi the more ka nagbabasa ng Bible, the more you feed your spirit body. And you pray continually, regularly, and then reading the Bible regularly, memorizing the scriptures, meditating His words, wherever you go. Wow! You are rooted in strong spiritually. Amen? Hindi ka basta-basta matumba. Kaya yun yung ibig sabihin sa Christ, hindi sinabi na, siya natin may problema, but never will not come to God. Malaki po ang ibig sabihin nun. Malalim po ang ibig sabihin nun na kailangan tayong tao magbasa talaga dyan ng Bible. Now, kung ikaw Christian, pastor, evangelist, bishop, are you reading the Bible day and night? Are you meditating the word day and night? Kasi, kailangan din natin mag-memorize ng mga verses, Word of God. Kasi, how can you meditate the Word of God without memorizing? Because not all the time, not all the time may kiri-kiri kang Bible, but kahit saan ka mapunta, pag na-memorize mo yung verses, lagi mo pag pumunta ako rin, may makikita akong distraction ka na. Gustong awayin ako. Oh, may verse ako eh. Sabi ng Panginoon, my dear brothers and sisters, take note of this. Anyone should be quick to listen, is not to speak, is not to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God is attached. Diba? And then encouraging sa puso ko, I am hiding your word in my heart that I may not sin against you. Amen. Hallelujah. So yun po yung kailangan natin. And good thing naman, alam niyo yung asawa ko, pinagganyan lang yan. Pero ang memorize niyan, mga chapter. Kami po, nag-memorize yan. Sige, gano'n ginagawa pa namin. Sige, hawak ka ng Bible, tingnan mo, ako mag-memorize, chapter, memorize ko. O, tapos siya naman, hawak naman siya, o chapter siya, memorize naman yung chapter. Okay, mga chapter memorize. So, ano yan? Maraming mga verses yan. Kaya, I'm not worried about my wife na pagdating sa mga distraction yan, the world will hate you. Amen? But sabi ni Jesus, the world will hate you. But keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it will love you at its own. As a didn't belong to the world, but I am choosing you out of the world. That is why the world hates you. Sabi niya, remember what I told you, a servant is not greater than his master. If they persecute me, they will persecute you also. If they obey my teaching, they will obey yours also. They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. But now, as it is, they have sinned yet and hate both me and my Father. But this is to fulfill what is written in the law. They hated me without reason. When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, goes out from the Father, He will testify about me, and you also must testify, for you have been with me from the beginning. Amen. Hallelujah. Are you blessed today? Hallelujah. God is good. And all the time. Okay, brothers and sisters, I hope you are blessed with the Word of God tonight. I know ang Panginoon ang nag-usap sa atin tonight. At yan ay kung ano mga conviction ngayong gabi
huwag po nating kalimutan. Huwag nating kalimutan na i-apply natin sa sarili natin. Kasi, I'm sure naman, ako nga, may time pa ako magbasa palagi ng Bible. May time ako mag-pray regularly. Mas busy pa ba kayo sa akin? Mas busy pa ba kayo sa akin? Diba? Kung ako nga, may time ako magbasa ng Bible, may time ako mag-memorize ng Bible. Diba? So, I encourage everyone to read the Bible, start memorizing scripture like that. Kasi, hindi porket nabasa mo na yung Bible, the whole Bible, ay okay na. Every time na binasa mo ang Bible, may bagong revelation po. Believe me, every time na mabasa ka ng Bible, may bagong revelation. Kasi for your information, hindi ako nag-umat ng upuan. More than 13 times ko na po nabasa yung Bible, cover to cover. Kasi kung ang habol mo, devotion mo, day and night ka nagbabasa, mabasa mo talaga yan. Araw-araw yan. Alam mo sa totoo lang, pag may isang araw, o may isang gabi, may isang umaga o araw, na hindi ako makapagbasa ng Bible, alam mo, hindi. Para ako nalulungkot ako, parang kulang. Ganun ako. Parang kulang. Kasi nasanay na ako na nagbibigay sa akin ng kasiyahan yung Word of God, nagbibigay sa akin ng kasiyahan yung presensya ng Panginoon sa buhay ko. Gusto kong malayo sa mundo at malapit sa Panginoon. Kasi the more na malapit ka sa mundo, the more na maraming tubol, maraming mga distraction, temptation. Amen? Maraming mga iniisip ng mga bagay sa mundo na hindi mo naman madadala pag ikaw ay namatay na. Amen? Kaya brothers and sisters, encourage you and thank you to all of you tonight sa pagbibigay ka sa akin ng panahon para makapag-share sa inyo ng Word of God. Bago ako magbigay sa inyo ng mensahe, i-close mo na natin yung sintuhan mo na natin yung Word of God sa ating isipan at puso para hindi po nakawin ng devil sa pagpamagitan po ng ating panalangin. Amen! Amen! Panalangin po tayo po natin ng mga ulo. Pasalamat tayo sa Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng kaalaman ngayong gabi ito. Panginoon namin may likha ng langit at lupa sa pangalan ni Kristo na Panginoon, naming Panginoon. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito. Ikaw, Lord, ang nag-usap sa aming Panginoon. Binuksan mo po ang aming puso't isipan na maintindihan namin ang iyong mga salita. Lord, we commit to you, we submit to you, because without you, we are nothing, God. Thank you for everything, Lord, the wisdom, knowledge, and understanding that you have given to us. I pray, Father God, for protection and guidance to each and every one of us, Lord. May your blessings be upon us, O God, and protection and guidance. Wisdom and knowledge be upon us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Okay, let's move. Okay, let's move to another topic. Mabuhay President Manny Pacquiao! Man of God! Man of destiny! Amen. Okay, alam niyo, pagkano na ako share na ako ng yung plano ko sa bansa natin. Alam niyo, brothers and sisters, hindi ko naman kailangan mulahin. Hindi ko kailangan mulahin magsalita ko ng totoo sa harapan ninyo. Sa mahigit isang dekada ng pagsiservisyo sa ating gobyerno. Alam niyo po, kawawa ang ating bayan. Kawawa ang ating bayan kung palaging ganito ang sitwasyon natin. Nakita mo po yan. Pagdating ng eleksyon, doon namin magsasalita sa ilang plano, magpipresent ng magagandang programa, wala kang makita ng masamang programa. Magagandang mga pangako, pero hindi sila natatapon ng mga pangako sa harapan ng maraming tao na iba pala yung nasa puso nila. Nagtaka ako, bawat eleksyon, ang gaganda
marami ang mga Pilipino naghihirap, papagsak na papagsak, palubog na palubog sa utang ng ating bansa. Alam niyo po, sa totoo lang, bayan, imulat natin ang ating mga mata. Sa panahon ng eleksyon, huwag po tayo magpapadisil. Huwag po tayo magpapaliklam sa mga gandang mga sasalita. People are trying to impress, candidates try to impress people by using a beautiful language, perfect deliberation of language, lahat. Para madisip, para malit lang kayo, para sabihin na, uy, beautiful leader. Sa tingin nyo, mula noon hanggang ngayon, hindi tayo nakapaglagay ng magagaling na leader. Magagaling mga utak niyan, pero ang utak niyan, ang kaalaman niyan, is a worldly knowledge. Bakit magagaling sila pag lumadami ang mga naghihirap? Sabi ko nga, saan ka makakita? Ang gagaling-galing na rin sa akin na, ang galing nila, pinagmamalaki pa nila mga diploma, Harvard, Oxford, kung saan sa mga eskwela, university, sa mga hindi ko malaman. Tapos pumapayag sila na ang ating bansa, mas malaki ang ginagastos kaysa kinikita. Alam mo, sa totoo lang, ganito ang kapasyon kasi kung matatalino talaga silang lahat, isa-isahin ko silang lahat. Kung matatalino talaga sila, bayan, hindi ka papayag na mas malaki ang ginagastos mo kaysa kinikita ng ating bansa. Nobody talk about the revenue income of the government. We always talk about the budget. Tama di ba? Marito yung budget. Ito yung budget, taon-taon budget. Pero nobody discuss about the revenue income of the government. Sabi ko, saan ka makakita? Saan ka makakita na leader? Na ito, lagi nag-uusap ng budget. Tapos ang income ng ating gobyerno katulad na, example ko na lang ito na last year, ang in-approve nating budget is 4.5 trillion. Okay, 4.5 trillion. Ang income ng ating gobyerno, ang revenue income ng ating gobyerno, when we talk about revenue income, dito na yun, income ng ating gobyerno, more or less 2.9 trillion. But the approved budget is 4.5 trillion last year. Ngayon, the approved budget, 5.8 trillion. Tumaas. Magkano ang itinaas? Ang laki ng itinaas. Di ba? Ang laki ng itinaas. 4.5 to 5.3 trillion. Ang laki ng itinaas. Pero nagtaka ko, from 2.9 trillion ang income, bumaba ng 2.7 trillion. Pero tumaas pa. Anong klase ito? Bato-bato sa langit ang matamaan ng mga pero yan po ang reality. Yan po ang reality. Kasi kung ako from the beginning, hindi ko papayagan ilang, I'm not talking about this administration, but for the past 3 decades, yung lumipas na 3 dekada sa bansa natin, napakasayang. Bakit hinayaan natin? Na mangutang tayo, wala na nakatutok doon sa revenue income. Maniwala kayo sa akin, bayan. Kahit anong problema ang pag-uusapan natin, hindi naman ako nagsa-challenge pero kahit sinong ekonomista dito sa bansa natin, mag-uusap kami ng problema, ang uuwian, korupsyon. Kahit anong problema, bakit problema ito? Kahit anong problema, ang uuwian, korupsyon. Korupsyon. Saan ka makakita? Kung talagang may malasakit sila sa ating bansa, dalawa kasi ang source of income ng ating gobyerno. Yung non-tax revenue income and tax revenue income. Okay. Non-tax, when talking about non-tax, including GOCCs, yung mga GOCCs, kaya nyo lang po na-explain ko sa inyo ng punti ito dahil sinasabi nila sa akin na mahina ba yung Manny Pacquiao? Walang alam yan, hindi marunong yan. So, i-explain ko lang sa inyo mabuti kung ano yung source, saan nagagaling yung source of income ng ating gobyerno para malaman natin lahat. Okay. Ang ating gobyerno, because of supra,
nawawala na itong non-tax revenue income. Kaya ang ating gobyerno, doon na lamang nag-rely sa tax revenue income. At ang nangyayari, yung non-tax revenue income, ang nag-iambag niya taon-taon sa income ng ating gobyerno, nasa 5 to 6% na lamang taon-taon ang naiambag ng non-tax. Na supposedly, yun ang malaking income, hindi dun sa taxes. Kasi the more na mag-impose ang ating gobyerno ng taxes, magmahal at ang bilihin ang mga mahirap, lalo maghirap, ang mga mayaman, lalo mayaman. Yan ang sitwasyon ng bansa natin. Ipapakita ko sa inyo, bakit ang mayaman, lalo mayaman, ang mahirap, lalo maghirap. Bakit? Kasi lahat ng mga bilihin natin, sila may negosyo. Silang korap. Eh, pag hindi naman tayo kumili sa kanila, mamamatay tayo kasi kailangan natin kumain. Tama. Kaya tayo nga naman negosyo eh. Pinagpunta na yung pera natin, pambili na ng instead ng 1 week pang good for 1 week ito, good for 2 days na lang, 3 days na lang. Dahil nagmahal na ang bilihin. Yun po ang tinitingnan ko, ang taong bayan ang tinitingnan ko dito. Kaya gusto ko, pagdating ng panahon, pag ako na naging pangulo nitong bansa nito, magkakaroon ng revival, magkakaroon ng pagbabago ang ating bansa. Bakit magkakaroon ng pagbabago? Hindi lamang sa pagbabago, dahil si Manny Pacquiao naging presidente ng Pilipinas, hindi. Magkaroon ng pagbabago kasi lahat ng may pagnanakaw sa gobyerno, pagpanawat sa gobyerno, magsama-sama sila sa kulungan. Hindi ako galit sa kanila, pero mayroon tayong authority, which is the government, na kailangan paparusahan sila. No one is above the law. For so many years, decades, ang pagsasamantala nila sa ating bayan, ginagawang hanap buhay, livelihood, ang gobyerno. Bayan. Ang pinakapulot-tulo ng problema ay korupsyon, yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Now, eleksyon na naman, from national government down to local government, maraming na tumatakbo na mga kawatan. Maraming tumatakbo, from national government down to local government, maraming tumatakbo. Bayan, tayo yung pumipili. Parang binubuto na ito, ninakawan na ako eh. Bumalik mo na ako, ibinuto mo ulit. Gamit tayo ng pag-iisip naman, bayan. Gamitin natin ang wisdom na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi, korupsyon ang dahilan, tapos yung mga nagnanakaw, maraming kakilala sa lokal, gobyerno, mayor, nag-aagawan tumakbo, dahil basta para magposisyon para yumaman. Totoo yan. Narinig ko. Papatayan pa. Not in my time. Not in my time. Believe me, God willing, loopin ng Panginoon kung maging Pangulo ng Pilipinas. Ikaw na po. Ipapakita ko sa kanilang lahat na may Panginoon pa. Hindi ito para sa akin, para sa bayan, para sa kapwa ko Pilipino, na kung saan ko nanggaling sa hirap. Yes. Nanggaling ako sa pinakaputi. Ang Manny Pacquiao na nakilala na sa salita dito sa inyong harapan ngayon, na nasubukan ko matulog gilid sa kanya. Nasubukan ko walang makain sa isang araw. Tubig ang inumin para makasurvive. Yun po ang buhay ko. Kaya ganun ako, kasincere, kapassionate, at tulungan ang mga kasama ko kung saan ako nanggaling. Hindi ko kailangan yumaman, hindi ko kailangan sumikat, hindi ko kailangan magkaroon ng power.
Because I'm already satisfied of God's blessings. Masaya ako sa sobrang biyaya ng Panginoon sa buhay ko. Where I came from in my family and God brought us this far. Hindi ako makapaniwala that God is good all the time. There is a purpose. Why raising me up from nothing into something for a purpose? And I understand His purpose. And I understand His purpose. To glorify His name. To discipline His people. Yan po ang ipinaglalaban natin ngayon. Ipakita natin, bayan, ako'y nakikiusap sa inyong lahat. Bigyan nyo ng pagkataon. Samahan nyo si Manny Pacquiao sa 6 na taon. Bigyan nyo. At makikita ninyo ang pagkakaiba ng godly leadership. Yung 6 na taon na pagsiservisyo kumpara mo sa 30 taon na pagsiservisyo. Pakumpara yan, iba yung blessed ka ng Panginoon. Iba yung blessed guided ka ng Panginoon. Your kingdom will be established. Amen. And the people will rejoice. Yun po ang halaga. Pagdating ng panahon, God willing, manalo tayo sa eleksyon. Bago mag-start ang trabaho by July 1, magtawag ako ng fasting. Fasting for 3 days. Fasting, confessing our sins to God. Repenting. Mag-repent tayo. Magsisi tayo sa mga kasalanan natin. Mag-pray tayo together. And in the 4th day, magsilipin tayo. Because that's the day that the Lord has made. And we will rejoice. And we can live. Kaya pagdating po ng panahon, yan po will pray because there's a power of prayer. Amen. Yun po ang gagawin natin. Alam ko, the true brothers and sisters, hindi po tayo nagkakaiba ng because the same spirit is distributed to you and me. The same spirit. I don't believe and I don't know why other Christians supporting other people. Now, I don't want to judge in mind, but I don't. How can you say na the same spirit distributed to us niya? Divided ba yun? May spirit naman ba yung divided? Sige, sabihin sa akin. Divided ba ang Espiritu ng Panginoon? Brothers and sisters, doon mo makilala. Sabi, ang condition sa akin ng Panginoon, dito mo makikita who's the goal in the ship. Kasi, yung ship, baptized by the Holy Spirit of God, but yung goal, there's no Spirit of God in them. That's why they make decisions of their own without the discerning of the Holy Spirit. Because they don't have the Holy Spirit of God. They're claiming that they're Christian, they're claiming that they believe God. But hey, the goat in the ship, magkaiba po yan. Maraming salamat po sa iyong lahat ng day. Hallelujah! Hallelujah! Are you blessed? Are you blessed tonight? Okay, thank you. Good news. Maraming salamat po. Sigaw natin! Manny! 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 Senator, may we ask you to stand in the middle. Lahat po ng mga bishop and pastors, ay punta po natin siya. And may we ask Bishop Ed and then Ma'am Vicky. Bishop Ed to do the prayer. We pray na magkaisa mga kapampangan for money. Because we are His sheep. Ayan natin yung mga gold. Diba? Kaya huwag masyara matigil po. Huwag masyara matigil. Sige lang po. Please, sige lang po. Huwag masyara matigil. Baka po matigil yung mga hindi magigilitan niya. Kaya lang po.
In the name of Jesus Christ. Oh, we claim your Panginoon, ako ay masalamat